Asyhadu alla alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kumusta ho kayo? Magandang gabi po. Magandang gabi. Kumusta ho kayo, mga kapatid? Alhamdulillah. So, okay, alhamdulillah. Magandang gabi po. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Okay naman po. Una sa lahat po ay idalangin natin sa Panginoon naway kayo ay kanyang ingatan sa lahat ng mga masasama, kasama niyo ang lahat ng inyong mga pamilya. Ganun din, ipanalangin po natin sa Panginoon ay kanyang pagkalooban ng mabuting kabutihan ng napakaikling oras na ito. Ito po ay usapang pagbibigay ng payo. Ito po ay usapang pagbibigay ng payo dahil po sa ang nararapat sa isang tao, kung mayroon naman siyang nalaman na unawaan na makakabuti, ay dapat po niya ito ibahagi sa maliban sa kanya. So kung mayroon kaming maipapayo, maibibigay na advice o payo, ay yun ang aming naunawaan na napakahalagang bagay na dapat namin ibahagi sa maliban sa amin. Ang usapan natin ngayon gabi ay tungkol po sa paghanap ng katotohanan. Ito po ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Ano po ang tinatawag natin sa katotohanan na hinahanap? Yun ang sagot, yun ang katanungan. Ano po ang tinutukoy natin sa katanungan? Katotohanan na ating hinahanap. Marami pong matatawag na katotohanan, pero ang tinutukoy sa katotohanan na ating pinagsusumikapan mahanap o malaman, maunawaan, ay ano po ang katotohanan ng buhay po natin dito sa mundong ibabaw. Ano po ang katotohanan ng buhay natin dito sa mundong ibabaw? Dahil sa magkakaiba po tayo, magkakaiba ang mga tao sa pag-uunawa, kung ano-ano ang naunawaan ng bawat isa na kabutihan ng kanyang sarili. Kaya yun ang kanyang pinagsusumikapan. Kung ano man ang naunawaan
ng bawat isa na kabutihan ng kanyang sarili, iyon ang kanyang pinagsusumikapan. Kaya malalaman po natin, tayo mismo ang nakakakita sa lahat ng mga pagsusumikap na ito po ay ginugugol ng ating mga kapatid. Wala po silang layunin maliban lang sa paano po nila maibigay, maipagkaloob sa kanilang sarili ang kaniyang kabutihan. Ito hindi mawawala ang layunin nila sa lahat ng kanilang pagsusumikap. Mayroon sa kanila ang kanilang naunawaan na kabutihan ng kanilang sarili ay paano nila mabigyan ng masarap na pagkain, magandang tahanan, magandang damit, magandang sasakyan, dumami ang kanyang yaman, o siya ay magiging mataas ang kanyang katungkulan, mataas ang kanyang posisyon dito sa mundong ibabaw. May mga tao ganito ang kanilang pag-uunawa sa tinatawag na kabutihan, totoong kabutihan ng kanilang mga sarili. Para po tayo hindi magkamali, ay ang nararapat po sa atin, pakinggan at paniwalaan ay sino yung mga tao na sila po ay hindi nagkakamali, sila po ay hindi nagsisinungaling. Dahil sa bilang habag ng Panginoon para sa atin, ay hindi niya po tayo pinabayaan. Tayo ay kanyang linikha dito sa mundong ibabaw na mayroon siyang layunin. Mayroon siyang layunin sa kanyang paglikha sa atin. At kahit mayroon siyang layunin sa kanyang paglikha sa atin, ay mayroon siyang naipadala na mga sugo at mga propeta. At ang mga sugo at mga propeta na ito, isa sa kanilang mga katangian na hindi po sila magsasabi na ito po ay galing sa kanilang sariling pagnanasa, kundi lahat ng kanilang binibigkas na salita tungkol po sa relihiyon ay ito po ay utos at galing sa Panginoon. Kaya kung pakikinggan natin ang sinabi o salita ng mga propeta, alam po natin ano po ang dahilan kung bakit po sila sinugo o ipinadala ng Panginoon sa mga tao. Ang dahilan, dahil sa noon nawala ang mga tao sa tamang pag-uunawa sa layunin ng kanilang buhay dito sa mundong ibabaw. Ano po ang layunin ng buhay po natin dito sa mundong ibabaw? Ang paniwalaan ang kaisahan ng Panginoon. Ang paniwalaan ang kaisahan ng Panginoon. Kaisahan ng Panginoon sa kanyang mga gawain, kaisahan ng Panginoon sa pagsamba sa Kanya, kaisahan ng Panginoon sa Kanyang mga magagandang pangalan at mga matataas na katangian. Simula sa ama po natin na si Adam, ay ito po ang kanilang paniniwala. Naniniwala sila sa kaisahan ng Panginoon. At sila po ay ibinubukod nila ang kanilang pagsamba sa anuman pinaniwalaan nila na Panginoon na nag-iisa. Ibinubukod nila ang mga pagsamba sa sinuman pinaniwalaan nila
na nag-iisang Panginoon. Ito po ay umabot ng 10 o 10 centuries. Na ito ang paniniwala ng mga tao. Ang pinaniwalaan ng mga tao mula sa panahon ng ating ama na si Adam hanggang sa umabot sa 10 century ay ang nararapat sambahin ay ang Allah. Dahil po sa ang Allah ay nag-iisa, walang katambal sa kanyang mga gawain. Siya lang ang masasabi na tagapaglikha sa lahat ng mga linika. Siya lang ang masasabi na tagapanusto sa lahat ng mga linika. Siya lang ang masasabi na tagapangalaga sa lahat ng mga linika. Siya lang ang masasabi na tagahawak, na tagabigay bigay ng buhay o tagabawi at tagabawi ng buhay. Siya lang ang masasabi na nagmamay-ari sa lahat ng mga linika. At dahil sa ito ang kanilang paniniwala, ay ibinubukod nila ang pagsamba sa Kanya. Ang ibinubukod nila ang pagsamba sa kanila. At ang kanilang naunawaan ay walang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Ito ang paniniwala ng mga sinaunang mga tao mula sa ama po natin na si Adam hanggang sa umabot sa 10 century ay ito ang kanilang paniniwala. Pero noon umabot sa ka-10 century, naiba yung paniniwala. Naiba yung nawala yung mga tao sa paniniwala sa kaisahan ng Allah. Nawala ang mga tao sa kanilang pagbubukod sa tangi sa Allah sa pagsamba sa Kanya. Kung ano-ano ang kanilang sinasamba. Mayroon iba-iba ang kanilang sinasamba. Depende po ito sa ano ang nagustuhan ng bawat isa sa kanila. Mayroon sa kanila ang kanyang sinasamba, isang anghel. Mayroon sa kanila ang kanyang sinasamba, katulad niyang isang tao. Mayroon sa kanila ang kanyang sinasamba ay ang araw, o di kaya ang isang bituin, o di kaya isang hayop, o di kaya isang puno. Nawala po sila sa dating paniniwala ng mga sinaunang mga tao. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagpadala ang Panginoon ng mga sugo at mga propeta sa kanilang nawa lahat ang kapayapaan. So, kung ano man ang naiparating, naipaliwanag ng mga sugo at mga propeta, ito po ay nangangahulugan na ito ang layunin ng ating buhay. Ito po ang layunin ng ating buhay. Ibig po sabihin, kailangan po natin malaman kung ano po ang layunin ng ating buhay. Hindi po natin masasabi na ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ay laro lang ito. Hindi po natin pwedeng sabihin na ito ay laro lang. Hindi. May layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. May layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Kaya yung tinatawag na kabutihan, totoong kabutihan ng bawat isa sa atin, o ang matatawag na totoong kapayapaan ng bawat isa sa atin, ito po ay nakadepende sa pagsasabuhay sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa Kanya. May mga tao sila po ay namuhay dito sa mundong ibabaw, pero nilayuan nila
na ilayo nila ang kanilang mga sarili sa layunin ng Panginoon sa kapaglikha ng Panginoon sa kanila. So sila po ay matatawag na namuhay dito sa mundong ibabaw na sila po ay nagkamali. Ang taong hindi magkakamali sa kanyang buhay dito sa mundong ibabaw, siya yung taong naisabuhay niya o na ayunan niya ang kanyang Panginoon sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. Sa kanyang paglikha sa kanya. Dahil po sa hindi po natin alam, bakit po natin kailangan malaman ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin? Dahil po sa dito nakasalalay ang totoong tagumpay ng ating mga sarili. Dito nakasalalay ang totoong tagumpay ng ating mga sarili. Dahil sa tayo ay pinagkalooban ng Panginoon na buhay, na ang klaseng buhay na pinagkaloob niya sa atin ay buhay na walang hangganan. Ano po ang ibig sabihin na buhay na walang hangganan? Ito po ay hindi nangangahulugan na kapag tayo ay mabawian ng buhay ay hanggang doon lang tayo. Hindi. Nararapat paniwalaan ng bawat isa sa atin kapag tayo ay mabawian ng buhay, tayo po ay bubuhayin muli, babangon muli. Bakit? Bakit po tayo babangon muli o bubuhayin muli? Dahil sa ipagpatuloy po natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dahil sa ang buhay na, klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Buhay na walang hangganan. Kaya yung layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin, ito po ay para sa ating kabutihan. Dito sa mundong ibabaw, hanggang doon sa kabilang buhay. Ibig sabihin, magiging success po tayo dito sa mundong ibabaw, lalo na pagdating natin doon sa kabilang buhay. Kaya ang mga taong nawala sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanila, sila po ay hindi po sila matatawag. Kahit sabihin po natin na sila po ay success dito sa mundong ibabaw, pero pagdating nila sa kabilang buhay ay hindi po sila matatawag na success. Bakit? Dahil sa darating po sila sa kanilang Panginoon, nagalit sa kanila ang kanilang Panginoon. Dahil sa sinuman ang hindi niya maisabuhay ang layunin ng kanyang Panginoon sa paglikha sa kanya dito sa mundong ibabaw, siya po ay ang Panginoon na siya po ay magagalit sa kanya. Darating sa kabilang buhay na siya po ay kinapupuutan ng kanyang Panginoon. Ito po ay malinaw na sinabi ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan na sino man ang dumating sa kanyang Panginoon, na katiyakan nasa kanya ang galit ng Panginoon. Kaya nararapat po natin malaman, yun ang dahilan kung bakit po natin nasabi na kailangan maunawaan ang layunin. Dahil sa ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin, dito po nakasalalay ang kabutihan natin dito sa mundong ibabaw at lalo na yung kabutihan natin doon sa kabilang buhay. Ibig po sabihin, hindi lang ang pagsusumikapan ng bawat isa sa atin ay yung kabutihan niya dito sa mundong ibabaw. Nararapat po pasumikapan niya ang kanyang kabutihan dito sa mundong ibabaw, lalo na ang kanyang mga kabutihan doon sa kabilang buhay. Dahil sa kung pinagsusumikapan po natin yung mga kabutihan natin dito sa mundong ibabaw, lalo na doon yung mga kabutihan natin doon sa kabilang buhay. So, wala po tayong nararapat tahakin na daanan papunta sa tinatawag na kabutihan ng ating mga sarili dito sa mundong ibabaw, lalo na doon hanggang sa kabilang buhay
maliban lang sa paniwalaan natin anuman ang naiparating o palaganap na ibahagi ng mga propeta. Kung ano man ang ibinahagi ng mga propeta at mga sugo ng Panginoon, yun ang dapat natin paniniwalaan. Dahil sa ang mga propeta, isa sa kanilang mga katangian, hindi po sila magsisinungaling. Kung ano man ang naipaliwanag nila na layunin ng ating buhay, yun ang dapat natin paniniwalaan. Dahil po sila ay hindi nagsisinungaling. Ngayon, pakinggan po natin ano po ang sinabi ng bawat propeta mula kay propeta Noah, pati si propeta Solomon, propeta Abraham, propeta Moses, propeta Isa, kabilang po dito si propeta Jesus. Siya po ay kabilang kasama sa mga pinadala o isinugo ng Panginoon. Hanggang sa kahuling-huling propeta na si propeta Muhammad. Lahat po sila ay wala po silang sinasabi o naibahagi na kaalaman sa mga tao maliban lang sa kanilang pagsasabi na ito po ay nabanggit sa isang talata mula sa Quran. Sinabi ng Panginoon, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Napakaikling salita, pero maunawaan po natin dito ano po ang layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Sa madaling kahulugan, ang sinabi ng Panginoon, katiyakan ay aming ipinadala sa lahat ng mga nasyon, walaqad ba'athna fi kulli umma, aming pinadala sa lahat ng mga nasyon ang sugo, rasula. Bawat nasyon ay pinadalahan ng Panginoon ng sugo o pinadalahan ng Panginoon ng propeta. May nakapagsabi sa mga scholar na ang bilang ng mga propeta o sugo ng Panginoon na sila po ay pinadala ng Panginoon ay umabot ng 240,000. Ibig sabihin, napakarami nila. Ito po ay nangangahulugan na bilang habag ng Panginoon sa atin para po tayo hindi maligaw, para po tayo hindi mawala sa kanyang ginugusto na pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. So, noon lahat ng mga propeta ay hindi nawawala ang kanilang ibinabahagi sa mga tao sa dalawang bagay na ito. Ano po yung dalawang bagay? Yung katugtog ng talata na ating binanggit kanina, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, katiyakan ay aming ipinadala sa bawat nasyon ang isang sugo. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ito ang dalawang bagay. Kapag naunawaan ng isang tao ang dalawang bagay na ito, ay naisabuhay niya ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. So, ibig sabihin, dahil sa naisabuhay niya ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya, siya po ay pinaghandaan ng maraming kabutihan dito sa mundong ibabaw, lalo na doon sa kabilang buhay. Kung kakailanganin po natin, katulad ng naipaliwanag po natin kanina, kung kinakailangan natin yung mga bagay na kabutihan ng ating mga sarili dito sa mundong ibabaw, wala. Ano pa kaya yung mga kabutihan
Hindi ba natin kailangan yung mga kabutihan doon sa kabilang buhay? Katulad kapag tayo po ay naibaon sa ating mga libingan, tayo po ay nailibing sa ating mga libingan, na tayo po ay nag-iisa, wala po tayong kasama, walang isa sa ating mga kamag-anak na sasamahan po nila tayo sa ating mga libingan. Hindi po ba natin kailangan yung kabutihan? Gaano katagal ang itinatagal natin doon sa loob ng ating mga libingan? Kailangan po natin yung mga kabutihan na madatnan natin doon sa kabilang buhay. Kailangan po natin mga kabutihan. So ngayon, ano po yung dalawang bagay na dapat po natin paniwalaan na ito po ang naiparating ng bawat sugo at bawat propeta ng Panginoon. Una, yung sinabi niya, an ya'budullah. Ang pagsamba, sambahin niyo ang Allah. May nakapagsabi sa mga skolar na ang tinutukoy daw sa kanyang sinabi na ang sambahin niyo ang Allah ay ang pagbubukod tangi sa Allah sa pagsamba sa Kanya. Ang pagbubukod tangi sa pagsamba sa Kanya at ang pagbubukod tangi sa Allah sa Kanyang mga gawain. Ang pagbubukod tangi sa Allah sa Kanyang mga magagandang pangalan at mga matataas na katangian. Ito ang una. An ya'budullah, ang pagbubukod tangi sa Allah sa pagsamba sa Kanya. Dahil po sa nalaman po natin na Siya ang tagapaglikha, Siya ang tagakuha ng buhay, tagabawi ng buhay, tagapagbigay ng buhay. Siya ang tagapanustos ng lahat ng mga linikha. Siya ang nagmamayari sa lahat ng mga linikha. At wala siyang katambal, wala siyang kaagaw. Kung ganito ang paniniwala po natin sa Kanya, ay nararapat po natin siya ibukod sa pagsamba sa Kanya. Lahat ng malalaman po natin ng mga uring pagsamba, dapat po natin ito ibukod para sa Kanya. Huwag natin ito gamitin sa maliban sa Kanya dahil sa ito ay matatawag na malaking pang-aapi. Dahil sa ang karapatan ng Panginoon, halimbawa, ang karapatan ng Panginoon ay ibibigay po natin sa katulad natin na tao, ito po ay malaking pang-aapi. Kung ito ang unang bagay na dapat po natin paniwalaan. Pangalawang bagay ay yung kanyang sinabi, wajtanibut tagut. Layuan nyo. Ang ibig sabihin, layuan nyo ang tinatawag na layuan nyo ang lahat ng mga pagsamba sa maliban sa Kanya. Ibig sabihin, iwasan ang mga pagsamba sa maliban sa Allah. So ito po ay, sabi ng mga scholar, ay obligado. Obligado layuan ang anuman ng sinasamba na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Obligado layuan ang anuman sinasamba na maliban sa Allah. At ang paglayo sa pagsamba sa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi magaganap kung hindi maisabuhay yung una natin nabanggit, ang pagbubukod tangi sa Allah, sa Kanyang mga katangian, magagandang matataas na katangian, mga magagandang pangalan, at ang pagbubukod tangi sa Allah sa pagsamba sa Kanya. Kailanman hindi po natin mailayo ang ating mga sarili sa tinatawag na pagsamba sa maliban sa Allah hanggat hindi natin matiyak sa ating mga sarili ang pagbubukod tangi sa Allah sa pagsamba sa Kanya. So ito po ang naiparating ng bawat sugo na sila po ay ipinadala ng Panginoon dito sa mundong ibabaw. So, ito po ang dapat natin paniwalaan.
sa lahat ng nangnanais na ipagkakaloob niya sa kanyang sarili ang kanyang totoong tagumpay, totoong kabutihan, ay ang nararapat po sa kanya, sang-ayunan niya ang anuman ang naiparating ng mga sugo ng Panginoon. Sang-ayunan niya anuman ang naiparating ng bawat sugo ng Panginoon. Yun ay hindi mawawala sa dalawa, yung kanilang binanggit natin kanina. So ito po ang masasabi po natin na totoong tagumpay ng ating sarili. Totoong tagumpay ng ating mga sarili. So lahat po ito matatawag kapag naisabuhay ng isang tao ang dalawang bagay na ito, siya po ay natahak niya ang unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil po sa ang nararapat po sa atin, sa napakaikling oras natin dito sa mundong ibabaw ay isuko po natin ang ating mga sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi doon po natin isuko sa ating mga sariling pagdanasa. O di kaya sa kagustuhan ng katulad nating isang tao. Ang nararapat po sa atin, sa taong matino ang kanyang pag-iisip, ay ang nararapat po sa kanya ay isuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng Panginoon sa paglikas sa kanya. Dahil sa tiyak na ang Panginoon, siya po ay hindi magkakamali, tiyak na ang Panginoon, siya po ay hindi magsisinungaling. Kung ano man ang kanyang naipaliwanag na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, doon po tayo makakasigurado. Dahil sa siya mismo, higit na nakakaalam kung ano ang ikakabuti natin at ano ang makakapinsala sa atin. Siya po ang nakakaalam. Ito po ay nasabi niya sa banal na Quran, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Alalahanin nyo, ingatan nyo na ang Panginoon siya po ang higit na nakakaalam kung ano po ang ikakabuti ng lahat ng kanyang mga linika at ano ang makakasama sa lahat ng kanyang mga linika. Kaya yung layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa atin, ito po ang alam ng Panginoon na kabutihan natin dito sa mundong ibabaw hanggang doon sa kabilang buhay. Kaya ngayon, kung nais po natin isuko ang ating sarili sa kagustuhan ng Panginoon, ano po ang unang-unang hakbang? Wala po tayong masasabi na unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon, maliban lang sa tinatawag na pagsuko sa sarili sa pagsamba sa Kanya. Alam po natin yung pagsamba, tinatawag na pagsamba ay napakaraming klase. At lahat po ito ay napapaloob sa relihiyon ng Islam. Dahil sa may klaseng pagsamba na ito po ay sa pamamagitan ng gawa, may uring pagsamba, ito po ay sa pamamagitan ng pagsasalita, may uring pagsamba na ito po ay sa pamamagitan ng pag-uugali, may uring pagsamba, ito po ay sa pamamagitan ng paniniwala sa ating mga puso. Lahat po ito matatawag na pagsamba sa Kanya. So lahat ng mga pagsamba na ito po ay napapaloob sa relihiyon ng Islam. Kaya ang taong matatawag na isuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, layunin ng Panginoon sa paglikas sa Kanya, ay siya yung taong naisuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil sa wala pong kinalugdan ng Panginoon na pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, maliban lang sa pamamaraan sa Islam. Ito ay malinaw sa kanyang sinabi, "Waraditu lakumul Islam madina," at aking kinalugdan para sa inyo na pamamaraan dito sa mundong ibabaw ay ang pamamaraan sa relihiyon ng Islam. Kaya dito po tayo makakasigurado. Kaya ngayon, ano po ang unang hakbang para po tayo
matawag na tayo ay nakapasok sa relihiyon ng Islam. At tayo po ay matatawag na ang ating relihiyon, ang Islam, tayo po ay matatawag na ang ating relihiyon ng Islam. Ang unang-unang hakbang ay yung pagsasagawa sa tinatawag na pagsasaksi. Mayroon pagsasaksi, klaseng pagsasaksi na ito po ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano po ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon? Ito po ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ano po ang tatlong bagay na ito? Unang bagay ay ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso, si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Hindi na sapat na naniwala ang ating mga puso na hindi po natin ito bibigkasin. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, nararapat po sa atin isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya nararapat po sa atin tiyakin ang bawat bahagi ng ating katawan, wala silang maikikilos maliban lang sa mga gawain na ito po ay naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig. Kapag nabuo po natin ito, tatlong bagay na ito, na isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam, tayo po ay matatawag na Muslim at tayo po ay pinaghandaan ng Panginoon na napakaraming mahalagang bagay. Kabilang po sa mga mahalagang bagay na ito, tayo po ay mapapatawad ng Panginoon sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Kahit napuno natin noon ang mundo na ito na pagkakasala dahil po sa tayo po ay isinuko natin ang ating mga sarili sa kagustuhan ng Panginoon, tayo po ay yumakap sa relihiyon ng Islam, kabilang sa ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ay yung buburahin po ng Panginoon ng lahat ng nagawa nating pagkakasala. Katulad ng bagong sanggol, bagong isinilang, na siya po ay walang nagawang pagkakasala. Yun ang isa sa pinaghanda ng Panginoon, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon kapag po tayo ay isuko po natin, isabuhay po natin, tahakin natin yung unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam. Kaya nararapat po sa atin ito samantalahin dahil po ito ay napakahalaga. Hindi po dahil sa hindi natin hawak ang ating mga buhay, nararapat po sa atin ito samantalahin. Kaya ganito lang ang ating gagawin. Itaas po natin ang ating mga kanan kamay, ang ating hintuturo. Ito po ay sinyalis na ating sinasamba ay ang nag-isang Panginoon, walang katambal at walang kaagaw. So, lakasan po natin ang ating pagsasalita para po natin marinig, ha? Okay. Asyhadu lakasan po natin. Asyhadu. Hindi po namin naririnig. Asyhadu. Shahadu. Allah Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. At ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa inyo. Kayo po ay minahal ng Panginoon at pinatawad, binura ng Panginoon at pinatawad po kayo ng Panginoon sa lahat ng nagawa natin na pagkakasala. At ito po ay napakahalagang bagay na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon dahil sa hindi lahat ng kanyang mga linika ay ipagkakaloob niya sa kanila ang ganitong napakahalagang bagay. Wala po kaming masasabi maliban lang sa congrats. So ingatan po kayo ng Panginoon sa lahat ng mga masasama.